May bagong fake news na naman si Ante Claire. Pero hindi ako magbabasag. Babasagin yan ni Karanza. At saka, sa video na to, hindi kaya mga ka-clear na tumanggap ng perang kontribusyon ang ICC para kunin si Duterte sa Pilipinas, dalhin sa Dahig at doon dinggin ang kanyang kaso? Gossip, hindi naman member ang ang Pilipinas sa ICC. Paano magbibigay yun ng kontribusyon? Paano magbibigay yun ng pera? Ay, mismong ICC ang sasagot. Pero mamaya, ipapakita ko yan sa inyo. Kasi naiisip ko lang, hindi kaya bahagi ng mga di umanong kinurakot na pinakinabangan ni Bongbong Marcos sa flood control mess o flood control scandal ay hindi kaya merong naibatong pera sa ICC? Ay, sasagutin yan natin mamaya. Titignan natin yung posibilidad na yan. Pero dito muna tayo sa fake news ni Auntie Claire. Press briefing ito ng February 16. I-play natin ha. Pakinggan nyo mabuti. Say that Hindi nakakabit ang headset. Sorry. Eto na. the cases can be held and can be heard before the courts here in the Philippines, but we also have a rule, we also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. So it's a choice Bakit, Auntie Claire? para mas hindi mapolitika. Hindi daw mapolitika. So, na-content ko na to. Na sinasabi dito ng Auntie Claire ng ICC ay hindi na po politika. At ang ibig sabihin nun, ang mga korte sa Pilipinas ay napopolitika. Delikado ka sa disbarment mo dito, Auntie Claire. Pero hindi tayo dyan. Doon kasi na-content na natin to. Kung yung mga hindi pa nakapapanood na pwedeng makasuhan si Auntie Claire sa mga nagsasabi niya dito, yung video nandito lang sa sa page ko, sa channel pala. Tingnan nyo na lang. So, hindi daw napupolitika ang ICC. Sigurado ka ba dyan, Auntie Claire? Sige. Play natin tong expert, Karanza. Yan ang tanong dyan because it's very good to ask you this question. Being an expert and being in the International Center for Transitional Justice, some have commented that we've made the ICC so convenient politically to who is sitting in office because the Philippines has withdrawn from the ICC. And then the Philippines refuses to go back to being a member of the ICC. So, ang usapan dito na wala naman hindi naman member ang ICC yung Pilipinas at ayaw naman nating bumalik bilang member. So, bakit napaka-convenient ng gobyerno na gamitin ang ICC? May politika ba dito? Sabi ni Auntie Claire kanina ha. Sabi niya, hindi na po politika. Tuloy. And yet the government wants to take advantage of the ICC now that it is convenient. So this serves as a precedent or a precedent for future cases. Ang sinasabi ng ilan, hindi naman pwedeng ganon. Ayaw nyo maging membro. Pagkatapos, pag gusto nyo ipakulong ang isang tao, gagamitin nyo ang ICC. Correct. Diba? So, saan ba tayo, sir? Huwag niyo isipin muna na si Duterte to, si Bongo to. Tanggalin natin yon. At the end of the day, are we using this for the convenience of a political sector? Are we using this for the convenience of political sector? Tandaan nyo ha, sabi natin Claire, hindi daw napopolitika ang ICC. Yun lang ang tanong ko. Where should we be as a country? Because at the very least, the United States is clear. We are not members of the ICC. We don't respect them. They don't surrender their soldiers. Correct. Hindi gaya ng Pilipinas na nagsusurrender. May choice naman tayo eh. Dinggin muna dito o isurrender. Pero mas piniling isurrender. Very convenient nga naman. Remember, and yet they cooperate with the ICC.
Yes, but that's the They cooperate but they don't surrender. question. They cooperate, but they don't surrender. They're individuals. Mhm. They're citizens. Right. So where So, should we be? Yan ang tanong ko as a Yeah. country. This is not the first time, and the Philippines is not the first country, and Marcos Jr. is not the first president who has politically weaponized the court. Oops. Oops. Ano daw? Hindi daw first time na si Bongbong Marcos ang gumamit ng ICC to politicize. So napupolitika, Auntie Claire. Nagagamit sa politika. Correct? Correct. The very first case before the ICC was obviously politically weaponized. No? So, Oops. Yung unang-unang kaso was obviously politicized. Oops. Oops. Auntie Claire. Nagagamit sa politika. Napupolitika. Uganda, sinurrender ng president ng Uganda, yung leader ng isang rebel group. Oops. The same. The same. Presidente din ang nag-surrender. Si Joseph Kony doon sa Uganda not surrender but filed charges against him. So it's not the first time, and it has happened a few other times since then. It happens a few other times. That's completely unavoidable. Oops! Ano daw? That's completely unavoidable. So pag sinasabi mong hindi napupolitika o walang politika dyan sa ICC, meron yan. Lahat yan meron. Meron. Kahit sa pinakasimpleng organisasyon, may politiko dyan. May politics sa loob dyan. Meron. Many of the cases before the ICC have a political character. Oops! Many of the cases in ICC has political character. Oops! 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 Fake news! People who commit political violence, Oops! people who oppose Tanggalin mo na nga yung word ng political kasi nakakahiya kaya declare kasi hindi daw napupolitika ang ICC. a president, people who are charged with war crimes during a war against their own government. So it's unavoidable. Oops! It's unavoidable. So may politiko na may larong political diyan sa ICC na yan. Nagagamit sa larong pampolitika. Not only inside the ICC, but outside the ICC, kung ano yung rason ng mga taong nakakasuhan dyan. The question is whether there are obligations that a state has to comply with so that it will either surrender a person wanted by the ICC or not surrender a person wanted by the ICC. May dalawang choice. Surrender or not to surrender. Now, to go back to your first question, can the Supreme Court say there's something wrong here? Our courts Okay, tama na yan. So, napatunayan natin hindi ako ang nagsabi na may larong political o politics pagdating sa usapang ICC. So kaya sinasabi mo, Auntie Claire, na hindi napupolitika ang ICC. Mali ka dyan. Fake news ka dyan. At babalik tayo dun sa isang tanong ko kanina. Hindi kaya makaka-clear na yung mga nakurakot sa flood control projects ay nabahagian ang ICC. Di ba sabi ko kanina, Gusip, hindi naman member ang ang ICC paano yan? Hindi naman nagbabayad ng membership yan. Ay, puntahan natin dito, mismong ICC. ICC to punta tayo dito sa number 6. Number 6, ayan o. How is the court funded? Saan daw nanggagaling ang pondo o pera ng ICC? The court is funded by contributions from the state parties, yung mga members, and by voluntary contribution from governments. Tumatanggap din pala sila ng voluntary contributions
sa mga gobyerno. Kahit hindi member, kung gusto mong magbigay ng contribution, voluntarily, tinatanggap nila. Kaya nga yun yung tanong ko kanina. Paano kung yung bahagi o malaking bahagi kaya ng nakurakot kung involved si Bongbong Marcos sa pangungurakot ay hindi kaya mga ka-clear i-donate o voluntary contribute ng gobyerno natin sa ICC? Kasi sabi nila tumatanggap daw sila. Oh. Ano pa? International organizations. Ano pa? Individuals. Kahit mga tao daw, individual. So, pwede si Bongbong Marcos mag-donate, tinatanggap nila. Pwedeng si Lisa Marcos mag-donate, tinatanggap nila. O kaya, nagbuo sila ng international organization o isang organisasyon o isang, ito ba, korporasyon at other entities. So, baka may korporasyon na doon dinadaan yung pera para ibigay voluntarily. Oh, it's from the Philippines. Take it. Tapos magre-request. I-ano nyo na. Labasan nyo na ng warrant si Bongbong Marcos, ay si Duterte. Total, nagbigay naman kami ng $1 billion. Oh, di ba? O kaya, $10 million. Oh, di ba? Possibility lang naman yon, hindi ko sinasabing nangyari. Kaya lang ako nawiwindang dito kasi pwede pala na yung ICC ay tumatanggap din ng voluntary contributions sa gobyerno, sa international organizations, sa individuals, at corporations, at iba pa. So, pwede pala. Pagalawin ng utak. Baka lang yung pera ng taong bayan nandun sa ICC. Nandun sa ICC para ano? Para mapabilis yung pagdakip kay Pangulong Duterte. At malay natin, baka nagdagdag pa sila. Kaya pinangalanan si Bongo, si Bato, si Aguirre, at iba pa. Pwede naman palang tumanggap ng voluntary contribution kahit kanino ang ICC. So merong kayang posibilidad, o ito na lang tanong, naniniwala ka ba na ang Pilipinas o kahit hindi man ang gobyerno, kahit sino man na individual, korporasyon, organisasyon na nagbigay ng kontribusyon voluntarily sa ICC, bakit ganun na lamang kasigasig yung ICC? Isip-isip,